Okay, magandang araw muli. Ako ang inyong piling poging guro, Christian Rizzi Pastoral, ang inyong lingkod. Kaya naman ang makinig na, sana panoorin nyo ang video lesson na ito. Okay? Naman? Good. Okay, ang ating layunin ngayong video, sa ating video lesson ay nailalahad ang kasaysayan ng pagkamamamayan. Pangalawa, natutukoy ang konsepto ng pagkamamamayan ayon sa ika-4 na artikulo ng 1987 Constitution ng Pilipinas, at ang pangatlo, nauunawaan ang dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan. Hulaan mo ako. Bago tayo dumako sa ating talakayan, tayo muna ay magkakaroon ng paunang gawain. Ito ay tatawagin natin bilang hulaan mo ako. Sino kaya ito? May nakakalam? Siya ay si Ryan Bang. Okay, siya ay si Ryan Bang. Si Ryan Bang ba ay Pilipino o hindi? Tama, siya na ay isang Pilipino, ngunit siya ay isang dayuhan. Bakit kaya nagkaganon? Mamaya tatalakayin natin yan. Sino naman kaya ito? Siya ay si Apple Diab. Si Apple Diab ay isang American Filipino, no? Isa siyang Pilipino at isang Amerikano. At dual citizen siya na bilang isang Pilipino at Amerikano. Siya ay si Babalo, tama. Siya ay pure-blooded Pilipino. Ano ba yan? Okay. Dito sa likod niya ay si Daniel Matsunaga. Si Daniel Matsunaga ay isang dayuhan. Gaya rin ni Ryan Bang, siya ay isang dayuhan na naging Pilipino na dumaan sa naturalisasyon. Mamaya tatalakayin natin yan. Siya naman ay si Boy Abunda, pure-blooded Pilipino po siya. At sa likod niya si Brandon Michael Vera. Siya ay isang Filipino-American fighter, UFC champion to, no? Okay, bago tayo dumango sa ating talakayan, tayo muna ay manood ng isang video. Hindi na natin ito tatapusin ng mahaba to. Kalahati lang. Ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga alipulin. Matawid ko sa Tamang tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan. Tila di nakikipag-unahan at di ako masiga-siga sa lansangan. Bababa't nagsasakay ako sa tamang sakayan. Di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada. Humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga tungkulin. Okay, next na tayo. Ano kaya sa tingin nyo, wait lang. Ano ang katangian ng isang mabuting Pilipino base doon sa video na napanood nyo, di ba? Ang katangian ng pagiging isang mabuting Pilipino raw ay dapat may katapatan sa bayan. Kumbaga, may katapatan, hindi mo lininin lang inyong bayan. Bayang Sinigalangan, Bayang Pilipinas. Okay, isang example na dyan, pag-attend ng flag ceremony. Pag-attend ng flag ceremony. Di ba? Isa siyang pagpapakita ng pagiging mamamayang Pilipino, pagkamamamayan. At ano pa, mga katingan pagiging Pilipino, magalang, tumatawid sa tamang tawiran. Di ba? Pag hindi ka tumawid sa tamang tawiran, hindi ikaw ay isang Pilipino.
tumatawid sa tamang tawiran, ano pa, pumipila ng maayos, hindi pa siga-siga. Ito yung ilan sa mga katangian ng pagiging mabuting Pilipino. Ang ating tatalakayin ngayon ay Aralin 1, konsepto at katuturan ng pagkamamayan o citizenship. Unahin natin ang legal na pananaw ng pagkamamamayan. Ano kaya pag sinabi nating legal, ito ay dumaan sa tamang proseso. Tama, ito ay naaayon sa batas. Ito ay naalinsunod sa batas ng saligang batas ng ating bansa o Pilipinas. Ano ang mga salitang pagkamamayan? Ano nga ba ang pagkamamayan o citizenship? Kayo ba ay isang Pilipino? Kayo ba ay isang mamayang Pilipino? Kayo ba ay pagkamamayang Pilipino? Okay, dito ko muna. Ang konsepto ng citizenship o pagkamamayan o kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro, tandaan na, bilang miyembro ng isang pamamayanan o estado. Pag sinabing estado, isang lugar, partikular na lugar o bansa na may maaring iugat sa kasaysayan ng daigdig. Tinatayang panahon ng kabihas ng Griego ang umusbong ang konsepto ng citizenship. Ang kabihas ng Griego ang bumuo sa lungsod-estado na tinatawag na polis. Tanda na, polis isang lungsod-estado. Polis, hindi ito yung pulis. Polis ang tawag dito. Isang lungsod-estado. Ang polis, ito po ay isang lipunan na binubuo ng mga taong iisa ang pagkakakilanlan at isang mithiin. Ang isang polis daw, binubuo isang lungsod-estado ay mayroong pagkakakilanlan at may iisa lang na goal o mithiin. Ang polis ay binubuo ng citizenship na limitado lamang sa kalalakihan. Ang polis ay lahat dito ang miyembro ay mga lalaki. Ang pagiging citizenship ng isang Greece ay isang pribilehiyo kung saan may kalakip ng mga karapatan o tungkulin. Pribilehiyo, pag sinabing pribilehiyo, privilege na binigyan ka nito, isa itong gampanin o tungkulin na dapat mong pangalagaan o dapat mong panghawakan. Ayon naman kay Pericles, orador ng Athens, hindi lamang sarili ang iniisip ng isang citizen, kundi maging ang kalagayan ng isang estado. Hindi lamang iniisip ng isang mamayan katulad mo ang pansarili, kundi ang kalagayan ng iyong nakatatayuan o isang estado ng iyong bansa. Ang isang citizen ay isang inaasang makilahok sa mga gawaing polis tulad ng paglahok sa pampublikong asembleya at paglilitis. Kung napapansin natin, di ba sa isang barangay, pamilyar kayo sa asembleya, mig-attend kayo sir mama papa mo sa asembleya sapagkat ang salitang asembleya ay tumutukoy sa isang pagtitipon na kung saan pagtitipon. Ano yung pagtitipon? Meron dito mga bagay na dapat asikasuhin, riparuhin, bigyang pansin, talakayin. Ang isang citizen ay maaring isang politiko, administrador, husgado at sundalo. Administrador, isang mambabatas, husgado, at isang sundalo daw, ang isang polis. Ayon kay Morey Clark Havens, 1981, ang citizenship ay ugnayan ng isang individual at ang estado. Ito'y tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang estado kung saan bilang isang citizen, siya ay ginawaran ng karapatan at tungkulin. Di ba? Kanina pa sinabi ko, ang isang citizen ay hindi lamang pansarilang iniisip, maging ang tungkulin niya bilang isang individual, particular individual. Kayo bilang isang mag-aaral, ang tungkulin nyo muna sa inyong paaralan ay mag-aral ng mabuti. Sa isang classroom, ang tungkulin nyo, makinig sa guro at isa pa ay panatilihin ang ganda ng isang silid-aralan. Ang tungkulin nyo sa inyong mga magulang ay gumalang, asikasuhin, at maging mabuti mga anak. Okay, sumunod.
Ayon sa saligang batas ng 1987 ng Pilipinas, Philippine Constitution, ito ay pinakamatas na batas sa isang bansa na nakasulat rito ang mahalagang batas dapat sundin ng bawat mamamayan. Tanda na, dito nakasulat sa saligang batas 1987 ang dapat sundin ng isang mamamayang Pilipino. Ang bawat bansa ay may kani-kanilang saligang batas na kung saan bilang isang individual citizen ng kanilang bansa, meron kayong mga susundin kung paano kayo isang magiging tunay na mamamayan ng isang partikular na bansa. Una, Artikulo 4, pagkamamamayan. Section 1, ang sumusunod ay mamayang Pilipinas. Yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagtitibay ng saligang batas na ito. Kumbaga, mga magiging Pilipino ka kung naabot mo yung pagproklama ng batas na ito. Isa kang Pilipino. Yaong mga ama ang mga at ina ay mamayang sa Pilipinas. Ang inyong mga magulang ay isang Pilipino. Maging kalahati, ikaw ay Pilipino, American, pwede. Yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga inaayang Pilipino na pumili ng pagkamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang taong gulang at yaong mga naging mamamayan ayon sa batas na ito. Tandaan po yan ha. Section 2. Ang katutubong inaanak ng mamamayan yaong mamamayan ng Pilipinas mula sa pagsilang na wala ng kinakailangang gampanan anumang kamahakbangin upang matamo ang lubos ang kanilang pagkamamamayan. Okay. Section 3. Ang pagkamamayang Pilipino ay maaring mawala o muling matamo sa paraang itinadhana ng batas. Di ba ito yung batas na nagtatakda? Kung ikaw ay maging mamamayang Pilipino, ang batas nito, pwede kang gawing Pilipino at pwede ka ring tanggalan ng pagiging isang Pilipino. Section 4, manatiling angkin ang kanilang pagkamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan. Matangi kung kanilang makagagawa ng pagkukulang, sila itinuturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. At ang Section 5, panghuli, ang dalawang katapatan na mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat dapatan ng kaukulang batas. Okay, dahilan. Meron tayong mga dahilan upang mawala ang pagkamamayan ng isang tao. Pwede kang mawalan, di ba kanina? Pwede kang gawing isang mamayang Pilipino, pwede ka ring tanggalan bilang isang mamayang Pilipino. Una, panunumpa sa katapatan ng saligang batas ng ibang bansa. Sinabi ko kanina, di ba? Ang iba't ibang bansa ay mayroong kanya-kanyang saligang batas na sinusunod. Meron silang mga batas na kailangan sundin na kung saan siya yung magtatakda kung ikaw ay maging Pilipino o magiging isang dayuhan. Pangalawa, tumakas sa hubong sandatan ng ating bansa kapag ay may digmaan, di ba? Magiging isa kang matatanggalan ka bilang Philippine citizen kung ikaw ay tumakas sa panahon ng giyera sapagkat ang tunay na Pilipino ayon dito, kailangan daw kung may giyera ay kasama ka sapagkat ang bansang iyong tinitirahan ay iyo at sumisimbolo ito sa iyong pagiging Pilipino na wala ang bisa na naturalisasyon. Ito na yung sinasabi ko. Naturalisasyon, dumaan sa proseso ng paglilitis na kung saan isa kang dayuhan, dumaan ka sa proseso ng batas, kaya ikaw ay magiging isang Pilipino. Nawalan ka ng bisa ng pagiging naturalisasyon, ikaw ay mawawalan ng isang pagkamamamayan. Hindi ka na mamamayan ng Pilipino. Ito ang dalawang uri ng pagkamamayan. Ito na. Si Vice Ganda, anak ng Pilipino. Diba? Parehas ang magulang o isa lamang. Kanina, kaya naman meron tayo sa una, diba? Meron tayong si Apple Diab. O anak ng Pilipino at anak ng Amerikano. Si Brandon Vera, hap-hap. Diba? Pwede kang maging Pilipino kung ikaw ay pwedeng half-blooded Pilipino o pwedeng pure-blooded Pilipino. Gaya ng mga sikat na artista, di ba?
Si Vice Ganda ay pure-blooded sapagkat ang kanyang mga magulang ay kabayo. Hindi siya ang kanyang mga magulang ay isang mga Pilipino. Okay? Okay. Gaya ng sikat na Miss Universe, si Catriona Gray ba yun? Wait lang. Basta yung Miss Universe, siya ay Australian, half Australian. I, i, ano ko na lang kung mali ako sinabi. Isa siyang Australian at isa siyang Pilipino. Credit, nung manalo siya, credit ng Australia na sila daw ang nanalo. Sapagkat ang pambato at nanalo sa Miss Universe ay isang Pilipino at isang Australiano, di ba? Dual citizenship. Ngunit siya ay isang Pilipino sapagkat siya ay nanirahan dito sa Pilipinas. Although may dalawa siyang lahi, ngunit ang namumukod tangi pa rin ang kanyang pagiging Pilipino. Okay, dito naman tayo sa pangalawa, kay Ryan Bang. Dating dayuhan, dito na yung sasabihin ko, dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon. Ito na yung sinasabi ko, naturalisasyon. Dumaan sa proseso sila ng naturalisasyon na dayuhan siya, wala siyang lahi, pagiging Pilipino, ngunit gusto niya maging Pilipino, kaya naman na dumaan sa proseso. Ang pagiging Pilipino ng isang dayuhan, dapat nakatira ka at least 10 years. Si Ryan Bang nakatira na sa Pilipinas almost 14 years na ata. At dapat meron kang matatag na negosyo. Ang kultura at salita ay dapat ma-adapt mo bilang isang dayuhan. Isang requirements ay dapat na-adapt mo yung kultura ng pagiging Pilipino. Ano pa? Yung salita, yung wika na binibigis ng pagiging Pilipino, dapat ma-adapt mo yun para maging isang kang naturalized born Filipino. Okay? Naturalization. Dumaan sa naturalization. Ano pa? Dapat yung mga anak mo ay nag-aaral dito. Mayroon kang matatag na negosyo o pagkakakitaan dito sa Pilipinas. Okay, may dalawa tayong prinsipyo ng pagkamamamayan. Ito na po yun, dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan. Una, jus sanguinis. Ang jus sanguinis, ang pagkamamayan ay ng isang tayo raw ay nakabatay sa pagkamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Ito yung sinusunod sa Pilipinas. Halimbawa, kung ang inyong mga magulang ay Pilipino, maging Pilipino ka, matik yan. Kung ang inyong mga magulang ay merong dual citizen, kung ano yung bloodline, tandaan dito, jus sanguinis ay bloodline. Yung dugo na nananalaytay sa inyong mga katawan. Halimbawa, yung mga magulang mo ay pure, kaya maging Pilipino ka. Ang jus soli naman o jus loci, ang pagkamamayan ng nakabatay sa lugar kung saan siya ipinanganak. Ito yung sinusunod sa Amerika. Pinanganak kahit ka Pilipino na dumayo lang sa Amerika o sa ibang lugar, diyan sa hindi lang Amerika dito sumusunod Halimbawa, dumayo ka lang at nanganak ka doon, maging matik ka, isang citizen ka na ng lugar na iyon. Ito yung sumusunod kung saan ka lugar ipinanganak. Okay, ito yung pinagawa ko sa inyo. Gagawin nyo to. Comic strip. Gagawa kayo ng isang comic strip na kung saan nagpapakita pagpapakita ng halimbawa ng jus sanguinis at jus soli. Ang jus sanguinis, okay, ito yung sample ko dito. Okay, ito yung nilalaman. 40%. Pagkamalikhain na lang to, yung kooperasyon. Okay? Pagkamalikhain, 30%. Oras ng paggawa ay 30% yung pagpasa nyo sa akin. Ipasa nyo yan through sa bond paper, sulat, gawin sa bond paper, at mag-drawing doon. Long bond paper, kasi i-collect nyo yan pagka mayroon ng face-to-face, picturean, at isend sa akin. Huwag wawalain yung ginawa nyong comic strip. Okay, nawaan?
Kaya kung nanonood ka sa bidyong ito, pag nakapasa ka, ibig sabihin, pinanood nyo 'to. Pag hindi ka nakapasa, hindi mo alam ang gagawin, hindi ka nanood. Okay, naunawaan mo? Okay, goods. Ito yung example ko. Nung panahon ng hapon, ang lolo ko ay sa plywood lang nagtatago pero hindi siya tinatamaan ng bala. Ang sabi naman ng pangalawang tao, wala siya sa lolo ko. Sa kurtina nagtatago at hindi rin tinatamaan ng bala. Sabi ng pangatlo, wala palang binatbat ang mga lolo nyo sa lolo ko. Nakatayo ang sa gitna, walang harang at hindi tinatamaan ng bala. Hindi naniwala yung tatlo ay yung dalawa. Kasi sabi dito, hapon ang lolo ko. 'Di ba? Ito ay isang example ng Diyos soli. Okay? Kasi hindi naman siya dumayo lang naman kasi mananakop nga, okay? Gagawin nyo, 'di ba, sa Diyos Sanguinis o Diyos Sanguinis, nag-uusap yung mga ampon ka anya, tapos natuklasan mo, yun yung example doon, bloodline. Okay? Bloodline. Pag Diyos Soli o Diyos Losi, yun yung bawa na pinanganak ka sa Amerika, ngunit Pilipino ka, tapos meron conversation, gagawa kayo ng comic strip, kaya pinagagawa kayong comic strip, merong palitan ng linya, ito yung comic strip, okay? Nanawaan? Gawin nyo yan. Okay. Ito, pagagawa ka to sa face-to-face na lang. Okay. Ang ating sunod na tatalakayin ay lumalawak. Lumalawak yan, naputol lang. Lumalawak na pananaw. Ano nga bang lumalawak o lumawak na pananaw? Ang pagkamamayan ng isang individual ay nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulan sa lipunan at ang paggamit ng kanyang mga karapatan para sa kabutihang panlahat. Hindi niya inaasa sa pamahalaan ang kapakanan ng lipunan, sa halip siya ay nakipagdialogo rito upang bumuo ng isang kolektibong pananaw at tugon sa mga hamong kinaharap ng lipunan. Di ba isang example dito, yung mga sumasali sa rally, bakit kaya sila sumasali sa mga rally? O sa mga protesta? Sapagkat meron silang mga issue na dapat gusto nilang makuha. Meron silang mga mithiin na gusto nilang masagot. Diba? Kaya sinasali dito. Itong pakikipagdialogo, dinadaan sa ganitong pagpoprotesta. Ngunit, ang protesta ay isang parasite ng isang bansa sapagkat natitigil yung paglago ng ekonomiya. Halimbawa, kasi bakit? Sumali ka sa isa kang empleyado, sumali ka sa protesta, anong mangyayari? Pending yung dapat mong gawin. Kaya naman isa itong parasite sa isa. Yung paglago ng ekonomiya ay naging parasite yung pagsali sa mga protesta. Sapagkat yung mga negosyo, mga trabaho ay napepending dahil dito sa pagsali nito. Ngunit ito ay nagpapakita ng iyong meron kang pakikilahok sa isang panlipunang isyo. Meron kang pakialam sa panlipunang isyo. Okay, ayon kay Yeban, ang isang responsableng mamayan inaasang makabayan. Diba? Sabi ko makabayan, panunumpa sa watawat ng Pilipinas. May pagmamahal sa kapwa, minamahal mo sa kapwa. Baka minamahal mo iba man. May respeto sa karapatang pantao. Rinrespeto mo mga tao, hindi mo binabasta-basta. Diba? Bullying, bawal yun. Okay, may pagpupunyagi sa mga bayani, pagpupunyagi. Hindi ibig sabihin nito, may dala kang itak, maggaganon-ganon ka na. Hindi po. Ang pagpupunyagi sa mga bayani ay, pagtanaw ng utang na loob. At isa pa dyan ay yung, kagaya nga nung nakaraan, di ba? Yung araw ng kagitingan, April, 1? Araw ng kagitingan, sinelebrate natin yung araw ng kagitingan.
April 1 ba yun? Okay? Okay. Mali pala yung sabi ko. Ay, okay. Wait lang. Mali pala yung sinabi ko. Mali pala yung sinabi ko. May May 1 pala yung hindi April 1, hindi yon. Naisip ko May 1, Labor Day pala yun. April 9, araw ng kagitingan. May disiplina sa sarili at may critical na pagkamalikhaing pag-iisip. Critical thinking skills. Meron kang malalim na pag-iisip bilang isang individual. At ano pa? Wait lang. Nagloloko tong cellphone. Okay. Naglahad ang abogadong si Alex Lacson ng 12 na gawaing maaring makatulong sa ating bansa. Una, sumunod sa batas trapiko, sumunod sa mga batas. Bakit kaya kailangan natin sumunod sa mga batas trapiko? Kung sa hinaharap kukuha kayo ng lisensya, ito ay tatalakayin dito, no? Yung mga batas trapiko. Sa pagkuha ng lisensya, kailangan mo, kahit hindi ka kukuha ng lisensya, dapat alam mo yung mga batas trapiko. Sa halimbawa, pagtawid sa tamang tawiran, di ba? Sumunod ka sa batas trapiko upang hindi ka mapahamak o hindi ka makapahamak. Sumunod sa batas trapiko, kung nagbabike ka, dapat nasa gilid lang o bike lane, di ba? Laging humingi ng opisyonal na sibo sa anumang binibili. Sapagkat ang opisyal na sibo ay nagpapakita ng ikaw ay dumaan sa tamang proseso. Ang mga kung makikita natin, yung mga may resibo, siya o sila ay nagbibigay ng buwis sapagkat meron silang resibo. Ibig sabihin, yung tindahan na yun ay rehistrado. At isa pa, ito yung nagpapakita kapag meron kang resibo, pwede mo pang balikan. Yung halimbawa, mali yung item na nakuha mo, pwede mo pang balikan sapagkat meron kang resibo. Huwag bumili ng mga bagay na smuggle o smuggling. Bili ng mga local product, bili ng mga gawang Pilipino. Smuggle. Hindi dumaan sa proseso kaya naging smuggle. Kung nakaraan nung panahon ni Rodrigo Duterte, sila ay nanira o sumira ng mga smuggling product. 'Di ba? Kasi hindi ito dumaan sa custom. Pinasok lang sa bansa ngunit walang tamang papel o proseso. Kaya naman kahit nakapanghinayang yung Harley Davidson, pangarap ko, ay sinira lang. Mahalin yun milyon yun. Positibong pagpahayag ng tungkol sa ating gayon din ang sariling bansa. Positibo. Halimbawa, ang pagiging positibo ay laging sinasabi ang mga Pilipino ay masasarap magluto. Ang mga Pilipino ay magalang. Hindi dito sinasabi na ang mga Pilipino ay parong putok, 'di ba? Ang mga negatibong salubin nito. Ang mga Pilipino ay nag-aangsod na. Okay. Sumunod, igalang ang mga nagpapatupad ng batas trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan. Ang lingkod bayan ay mga public official, public servant, nagpapatupad ng batas trapiko, mga pulis, mga sundalo at iba pang ahensya ng gobyerno. Itapon ng wasto ang basura, iwalay, respeto ang pangalaga sapagkat ang pagiging Pilipino daw ay dapat may respeto o responsibilidad bilang stakeholders ng isang bansa, tagapangalaga ng kalikasan. Suportahan ang iyong simbahan sapagkat ang simbahan hindi naman to nagtuturo ng mga mali. Ang simbahan hindi ka tuturuan ng simbahan na mayroon ka na bang na magmumura, di ba? Hindi naman. Hindi ka tuturuan ng simbahan ng mga maling bagay. Magnakaw ng panlimos, di ba? Hindi naman. O pinipilit ka maglimos. Pag nangungulit ka, pinipilit ka maglimos, hindi naman, di ba? At ang tapusin ang may
katapatan ng tungkulin sa panahon ng eleksyon. Ang tungkulin mo bilang isang, kung nagboboto na kayo, 'di ba? Dapat ang pagiging Pilipino, hindi ka dapat nadadala sa vote buying. Kung ikaw ay nadadala sa vote buying, hindi ka tunay na Pilipino. Isa kang mukhang pera. Sumunod, maglingkod ng maayos na pinapasukan. Maglingkod ka sa iyong pinapasukan, hindi yung pag dyan na si bossing, pag wala si bossing, pitix-pitix. Pag dyan na si bossing, pasikat. Sumunod, magbayad ng buwis, sapagkat ang pagbabayad ng buwis, ito yung pa-rolling. Nagbabayad ka ng buwis, ito rin yung pagpasahod o pagpagawa ng mga proyekto ng pamahalaan sa isang bansa. Tulungan ng isang scholar o may batang mahirap. 'Di ba? Kung meron ka namang kakayahan bilang isang Pilipino, tumulong ka, 'di ba? Hindi man sa financial, at least sa material na bagay o kaya naman sa paggawa, tumulong ka, no? Maging mabuting magulang, turuan ng pagmamahal ng bayan ang mga anak bilang magulang, 'di ba? Kung ang ating mga magulang, dapat tinuturuan tayo ng mga mabuting asal. Okay. Thank you. Ito lamang ang ating talakayan ngayong araw, ang legal at lumalawak na konsepto ng pagkamamayan. Sana nakinig kayo sa ating talakayan ngayong araw, sapagkat kung magkaka face to face, ay humanda kayo, magkakaroon tayo ng long quiz. Kaya naman sana pinanonood nyo yung video ito, sapagkat ako'y paus na paus na. Opo. Unawaan? Okay, good luck. Bye-bye.